from words to bloodshed. How the Duterte rhetoric fuels a culture of impunity. Yun yung title ng ating topic. What is the price of violent speech? Yan bang pangyayari kay Mima is part of it? Kasi marami ngayong usap-usapan, no? Dahil nga daw kay Duterte, kaya yung ngayon medyo mas rude na yung mga tao, normalized na. Biruin mo, may isang pagpatay, tapos parang, alam niyo, yung mga marahas na salita at face-to-face intimidation nila ni Digong, ni Sara Duterte, no? Hindi lang basta simpleng talumpati. It serves as a direct go signal, no? At saka parang lisensya siya para sa kanilang radical na supporters to commit violence nang walang takot sa batas. Para talagang sinabi na nga rin naman ni Digong, 'di ba? Ito na yung bago nating culture, the culture of impunity and the power of rhetoric. Mga mandirigma, no? Diretsahin na natin, no, itong usapan. Ang marahas na salita nila dating Pangulong Duterte, no, o Digong, at saka ni Sara Duterte ay nagbigay ng matinding lakas ng loob sa kanilang mga supporters na ewan ko ba, ayaw ko sabihin ko ng isip Pero nasabi ko na, wala, nandun na ano ba yung mga sinabi na ito? Ang dami kasi. Minura yung Diyos, minura Santo Papa, minura si Obama, minura yung Diyos sa Biblia. Puta, lahat ng pwedeng murahin na ito, mumurahin. So, mga mandirigma, pagdating din sa ano ba yung mga salita na sinasabi nito? Ingat ka, baka mabaril. Mamaya na kayo. Ganun dating gawi. Mag-comment lang kayo after nung discussion. Tapos babasahin natin yan. Walang problema. Kahit anong gusto nyong sabihin dyan. Patol kami dito. Si Digong, minura yung Diyos, minura si Obama, minura yung Biblia, minura yung Papa. Lahat minura. And part of it, kagaya na sinabi ko, marami sa atin na guilty. Dahil syempre, kung iisipin nyo, ako naman noon, hindi talaga ako Duterte. Pero, dahil siya yung Pangulo that time, suporta ako sa kanya. Sino support? Kasi naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagsuporta dun sa ating gobyerno, isang malaking tulong na. 'Di ba? Para sa ating bayan. Yun yung paniniwala ko. Kaya naniniwala ako na ganun din. Marami din sa inyo na ganyan. No, ganyan yung ganyan yung tingin, ganyan yung concept pagdating sa pag-iisip ng pagiging makabayan. Kasi take note guys yung sumunod ka lang sa batas, wala kang gagawing krimen, malaking tulong na sa bansa natin yan. Unang-una, malaking tulong sa justice system. Pag wala kang ginawang masama, hindi magpa-file yung mga kaso o hindi ka magkakaroon ng kaso na kailangan pang asikasuhin ng ating gobyerno. Yun lang, panalo na tayo. Chain reaction na yun. Maging modelong mamamayan ka, okay na. Solve na tayo ron. 'Di ba? Si Sara Duterte, ano mga pinaggagawa ng mga medyo brutal at saka nanapak ng sheriff. 'Di ba? Tambaloslos, 'di ba? Biruin mo, pasikatin mo yung salitang tambaloslos. Puta nung ni-research natin, putya isa palang malaking burat. Biruin nyo, gusto ni na manormalize yun. Hanggang sa kamay nilaan, yung mga bata, sinasabi yun. Yung tambaloslos. Ano ba yung tambaloslos? Isang malaking ethics. Isang taong ethics. Kaya guys, pagdating sa rules of influence, ang salita ng pinuno ay may bigat ng batas, sa tenga ng mga blind followers na handang sumunod without questions. Naalala nyo ba nung height nung Oplan Tokhang, kung saan yung sikat na linyang, sagot ko kayo. Ni Digong, di ba? It resulted in more than 6,000 official deaths sa mga operasyon ng pulis. Pero, napansin nyo ba sa mga ulat ng human rights group kung saan sinasabing ang actual body count ay umabot sa 23,000 na biktima?
Kabilang yung mga pinatay na vigilante group, ng mga vigilante group. Siyempre, kailangan isama yun doon. Vigilante groups, alam niyo ba ibig sabihin nun? Kung dyan nagkukusan loob, voluntaryong na feeling nila gumagawa sila ng tama o tumutulong sila. Bad influence ang degonyo. Una, naniwala ako kay Duterte ng matagal na may napatay na, inosente, hindi na ako. O yun ang tama. Kaya dito, ang awkward na sitwasyon para sa mga nagtatanggol sa ganitong klase ng pananalita. Alam mo yung parang DDS na ang lakas ng loob na nakikipag-away sa comment section tungkol sa konstitusyon, pero nung hinga mo ng legal na basis, kagaya ng mga debate ni kapatid Alfred, di ba? Sa Canada. Pag hininga mo ng legal basis, nung hininga niya ng legal basis, putya, ang source, TikTok video ng isang anonymous account. TikTok video! Tingnan nyo. Alam nyo, no, yung ganitong violent effect ay napakalinaw din sa mga face-to-face threats ni Sara Duterte laban sa kanyang kalaban sa politika, kung saan, iniisip ng kanyang supporters na pwede silang manakit dahil they are highly protected by power. Huwag niyo sabihin nang bubuladas lang ako dito. Yan yung totoong nangyayari. Kaya nga para sa atin, no, ang lantarang pagbabanta sa kritiko ay hindi lang isolated stories, kundi isang systematic way para takutin ang sino mang tumitindig para sa katotohanan. Diba? Huwag na nating i-relate yung kay Mima pa dyan. No? Kasi, alam nyo, case studies, when online threats become real crimes, sige, search nyo. Kaysa ako pa mag-search. Buti na lang nag-OFW na ako that time. Pero naabutan ko pa noong 2019, katakot pa din. Tapos nawala ako sa monumento kasi nag-iba na ang sakayan. Tapos layo ng sakayan, kailangan lakarin. Oy, mamaya, may papanood ako sa inyo. Hindi ko alam kung aware ba kayo, no? Sa Manila yata, nung PNP chief, meron palang I think it's still active yung project na yun until now. Pag denial mo yung 136, no? Pag denial niyo yung 136, I think okay na siya eh. Yung 136, tatawagan mo, sasabihin mo lang kung ano yung problema, sabihin mo kinakabahan ka, mamomonitor ka na nila. A-activate lahat ng mga CCTV na malapit sa kinalalagyan mo, kinalulugaran mo. Tapos titingnan nila kung meron ba ng nakamasid sa'yo or what not. Pwede rin sila magpadala sa'yo sa tabi mo. Ganun kagaling yung ginawa ni General Torring yun. Alam nyo dito sa UAE, sa Middle East, yung CCTV dito 10 meters apart. Every 10 meters. Kaya to lahat kita to eh. Yung kalsada, sa kalsada kita lahat ng mga posibleng mangyari diyan. They are taking advantage of that technology. Kita naman ngayon nangyayari sa bata matanda, Duterte, idolo nila sa kasamaan. Mga mandirigma, tingnan natin yung pinakahuling balita nung July 17. Ito, yung balita kay Mima. 'Di ba? Kailan lang yan? Oh. Yung kilalang kasi kilala si Mima na anti-DDS at pro-Marcos vlogger. Mima Alicia Lipata. Binaril. Napatay ng riding in tandem sa Caloocan City. Bago yung brutal na crime na to, marami na siyang natanggap na death threats online mula sa mga radikal na grupo dahil sa kanyang matatapang na komentaryo sa live stream. Pero teka muna, no, isipin nyo to ang pagpatay kay Mima Alicia ay isang solid proof na ang mga pagbabanta, no, sa digital space ay nagiging totoong duguan kapag ang kriminal ay nabibigyan ng lakas ng loob by the example of their leaders. Huwag din natin kalimutan yung nangyari noong December 2020 kay Jonel Nuesca. Ang police DDS. Alam niyo yan? Na walang awang binaril sa ulo at point blank yung lola. Yung maglola. Naalala niyo yon?
Yung Sonia at Frank Rodriguez sa Tarlac. Matapos silang takutin gamit yung kanyang posisyon at baril. Naalala nyo yun? Yung bata pa, yung ano, ba? Yung sabi, my daddy is a policeman. At dito, po dyan, masusuka ka sa galawan ng mga taong pilit na ginagawang normal yung karahasan. Kaya naman no, hindi rin nalalayo ang tragedy sa yung diyan sa San Jose National High School sa Tacloban City nung 2022 naman ng June. Kung saan 3 minor students yung nasawi matapos maghasik ng extreme school violence ang mga batang suspect. Po siya, gaya nung naging admission noon ni Rodrigo Duterte, 'di ba? Nananaksak din siya nung panahon nung kanyang pag-aaral. Naalala nyo rin yun? Pinlay na rin natin yun dito. Malinaw na kapag yung national leader ang nagkakamali sa karahasan, ang mga kabataan ay lumalaking naniniwala na weapons are ultimate solution to conflicts. Ability and the impeachment process, idugtong natin mga kaibigan, mga mandirigma, sa ilalim ng principles of command, command, responsibility and instigation. Taong nag-uutos at nagli-legitimize ng karahasan ay kasing salarin din ng taong humihila sa pagkalabit ng baril. Kung hahayaan natin ang pamilyang Duterte na palitan ang ating rule of law ng isang marahas na rule of the gun, yung buong justice system ng bayan ay tuluyan ng mawawasak. Isipin mo na lang na may isang mataas na opisyal na hayagang nagbabanta at umaamin na kumuha siya ng hitman para itumba yung highest leaders ng bansa kapag siya yung ang napatay. Tapos lulusutan lang, hindi, conditional ng ina nyo. Parang ganun, di ba? Yun ang problema. Lalo na pagka yung mga DDS utak-luga. DDS utak-luga, DDS tanga-tanga. Kaya, kailangan mo pa ba talagang magdalawang isip na isulong ang impeachment? Kung ang mismong national security na natin yung nakataya sa kanyang mga binibitawang salita. Kaya dito nagiging nakakabahala ang sitwasyon para sa buong lipunan kung mananatili tayong walang kibo. Dahil from legal perspective, ang hayagang pag-amin na ito ni Sara Duterte ay isang malinaw na conspiracy at sadyang paglabag sa konstitusyon na pasok sa mga batayan ng betrayal of public trust at high crimes. Kaya tigilan nyo kami. Tigilan nyo kami ng mga conditional threat nyong ina nyo. Diba? Hindi mura yun, ha? Conditional threat ng nanay nyo. Kaya, ang kasalukuyang impeachment trial ay yung ating final line of defense upang pigilan ang total collapse ng demokrasya at upang ipakita sa mga kriminal na power is never measured by the number of dead bodies. Tayo na English yun! Kaya kung ayaw nyo ako nag-i-English dito, tumino kayo. Kaya para sa incentive natin, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga banta ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte bilang mga simpleng political drama o hyperbole, na, hindi, hyperbole lang yan. Rhetoric lang yan. Habang may mga ordinaryong Pilipino na nagdurusa sa totoong buhay. Hindi, hyperbole lang, rhetoric lang yan. Kaya ako, guys, para sa akin, ang pag-iwas na papanagutin etong ikalawang pinakamataas na pinuno hinggil sa kanyang violenting remarks ay isang malinaw na pagsuko ng ating hudikatura, ng ating justice. At tandaan nyo na ang pagwawalang bahala ngayon will turn the Philippines into a massive graveyard of justice. Especially kung yan ay makabalik sa mas mataas pang kapangyarihan. Diba? Ako nga, takot na takot ako naman Takot na takot ako si Robin Padilla. Mataas yung probabilidad na maging vice presidente yung unggoy, hayop. Kung kayo hindi kinakabahan, ay nako, hindi ko alam kung normal kayong tao. Pag yan
Pag senador nga, nagkakalat ang walang niya eh. Unggoy, hayop na yan. Mukhang uungguyin pa tayo ni Robin eh. Di ba? Sana, kung talaga may isang salita si Mariel Rodriguez na hindi niya patatakbo yung asawa niya, panalo. English tayo dito para hindi maintindihan ng mga DDS. Ano mga yan?